Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 941 hanggang Kabanata 950. Kabanata 941. Nang marinig ito, si Mr. He ay pumikit at ngumiti. Mr. Ye, kahit na hindi pa tumatawid ng ilog si Dokang, ang kapangyarihan ng Gold Casino ay napakamalakas, at mapanganib din silang pakisamahan. Kung hindi tayo mag-iingat, ang pamilya ko, ang pamilya He, ay malalagay din sa panganib. Sabi ni Yehan, sa pagitan ni Dokang at ng Black Dragon Society, alin ang mas mapanganib sa tingin ni Mr. He? Ikaw batang ito. Ngumiti ng mapait si Mr. He, at sinabi, well, 4 na bahagi at 6 na bahagi, ikaw ang 6 at ako ang 4, kung mas mababa pa, hindi na matutuloy ang negosyong ito. Sige, magkasundo na tayo. Hindi si Yehan ang tipo ng taong nag-aalala sa lahat, mas malaki o mas maliit ay hindi mahalaga sa kanya, ang mahalaga ay ang pamilya He ay sulit na pakisamahan, kaya ano kung magbibigay siya ng kaunting kita. Magkasalubong ang tingin ng matanda at bata, kapwa silang ngumiti na parang dalawang Zorro. Pagkatapos ng 2 oras sa bahay ng mga He, umalis na si Yehan kasama si Lina. Aatakihin niya ang Black Dragon ngayong gabi. Hindi na niya mababago ang desisyon na ito. Hindi na niya maaaring ipagpaliban ang bagay sa hilagang bahagi ng mainland. Nararamdaman niya na handa nang gumalaw ang hilagang bahagi. Ajun, pakitulungan mo akong magpadala ng imbitasyon sa Golden Casino. Inimbite ko si Janglong Dokang. Huwag mo nang itanong kung bakit, may sariling plano ako. Pagkatapos umalis sa bahay ng mga He, tinawagan ni Yehan si Ajun. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, sumagot si Ajun at ibinaba ang telepono. Gusto mong sirain sila isa-isa. Nakaupo si Lina sa tabi ng driver at tiningnan si Yehan ng walang pakialam. Sabi ni Yehan, gusto ko lang makilala ang dragon na ito na tumatawid ng ilog. Hindi pa rin malinaw ang lakas ng taong ito. Kilalang master siya noong lumang lipunan at ngayon ay marahil isang lumang kagamitan na. Hindi nagtagal, tumawag si Ajun kay Yehan. Nang marinig ang sinabi ni Ajun, pumikit si Yehan at tinanggihan pala ng Golden Casino ang kanyang imbitasyon. Young Master Ye, kailangan ba nating baguhin ang plano natin? Tanong ni Ajun sa telepono. Hindi na kailangan, aatakihin ang Black Dragon Club ngayong gabi, pero tumanggi ang Golden Casino, kaya pipilitin kong lumabas ang Dokang na ito. Ibinaba ni Yehan ang telepono nang nakangiti. Mukhang wala ng saysay ang iyong mga plano. Tiningnan ni Lina si Yehan ng nakatawang ngiti. At ano naman, talagang iniisip mo bang natatakot ako sa Dokang na ito? Sabi ni Yehan, kahit na makipag-alyansa siya sa mga miyembro ng Black Dragon Association, hindi na ako matatakot sa kanila. Ngayon, makikipagkita ako sa Black Dragon Association sandali. Ang mga nangungunang gangster sa mundo ay nasa lahat ng dako. Di nagtagal, dumilim ang gabi. Kapag madilim ang buwan at malakas ang hangin, kapag pumapatay ng tao at nag-aapoy, ang gabi ang oras kung kailan nagbuburo ang ilang madilim na bagay, at maraming madilim na bagay ang mangyayari sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi. Ang sangay ng Black Dragon Club sa Olympic League ay matatagpuan sa isang complex ng mga gusaling estilo ng Hapon. Sa oras na ito, sa labas ng complex ng gusali, dinala ni Ajun ang mga miyembro ng Dragon Club patungo rito, at ang mga madilim na figure ay nasa labas ng complex ng gusali. Yumayanig ang kanyang figure sa labas ng pader ng bakuran, at pumasok siya sa complex ng gusali. Sa isang iglap, may mga galit na sigaw at pag-aaway ng mga armas sa dating tahimik na kompleks ng gusali, may halo-halong mga wikang Hapones, at nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mga tao mula sa Dragon Claw at Black Dragon Society. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, naglakad-lakad sina Yehan at Lina. Nang marinig ang tunog ng labanan sa kompleks ng gusali sa kanilang harapan, bahagyang ngumiti si Yehan at sinabi kay Lina, "Kamahalan, dapat kang nagagalit dahil sumunod ka sa akin. Halika, gusto mo bang pumasok at mag-enjoy at maglabas ng sama ng loob?" Nang marinig ito, tumawa si Lina at sinabi, "Kung gusto mo akong maging libreng tagapagbantay mo, mangarap ka na lang." Well, mukhang itinuring mo akong asno na may atay at baga, kaya magtimpi ka, hindi kita sasamahan. Pagkatapos ng lahat, tumayo ang figure ni Yehan, at magaan siyang bumagsak patungo sa kompleks ng gusali.
Pagkatapos ay tumayo siya sa isang bubong, pinapanood ang duguan na pagpatay sa ibaba, ang Dragon Claw at ang Black Dragon ay nagtagpo. Sa labanan sa pagitan ng dalawa, parehong walang awa ang magkabilang panig. Ngayong gabi, isa lamang sa dalawa ang makakaligtas. Sa sandaling ito, nakikipaglaban si Arjun sa dalawang Jonin Master, isa laban sa dalawa. Kahit na nakikipaglaban siya sa dalawang Jonin, napakatalino ni Arjun at siya ang nangunguna. Lumipat ang tingin ni Yehan at tumama sa isang kalmado at mahigpit na lalaking nasa katanghalian ng buhay. Ang lalaking ito ay nakasuot ng kimono at may hawak na samurai sword habang pinapanood ang labanan. Siya ang pangulo ng Black Dragon Club ng Austrian League, si Yamazaki Okao, isang Tianin Master. Napansin ni Okao Yamazaki ang pagdating ni Yehan. Nagkatinginan ang dalawa. Kinilala agad ni Okao Yamazaki si Yehan. Bago magsimula ang Global Sculpture Contest, hiniling sa kanya ni Masao Yamaki na patayin ang isang batang kalahok. Noong una, naisip ni Okao Yamazaki na si Yehan ay isang batang lalaki lamang na may medyo malakas na lakas, kaya hindi na siya nag-isip ng masyadong malalim, at direktang nagpadala ng tanging subordinate na Tennin sa tabi niya. Gayunpaman, hindi na bumalik ang Tennin na iyon matapos siyang umalis. Doon lamang napagtanto ni Okao Yamazaki na may mali, at agad siyang naglunsad ng investigasyon. Nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Yehan, agad niyang binawi ang ideya na maghiganti. Alam niya kung gaano kalakas si Yehan, at tiyak na hindi iyon kaya niyang hawakan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Okao Yamazaki ay dumating na ngayon si Yehan. Hindi ko na kailangang magpakilala. Naglakad si Yehan pababa sa bubong at tumayo sa harap ni Okao Yamazaki. Mr. Ye, hindi tayo nagkakasalubong sa ilog, hindi ba sobra-sobra ka? Malamig na tiningnan ni Okao Yamazaki si Yehan. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng binata sa kanyang harapan, wala nang dapat ikabahala si Okao Yamazaki. Ang pagkakahawak sa tagumpay. Kabanata, 942. Hindi ba't nagsasabihan ng tubig at ilog? Sobra ba? Ngumiti si Yehan, kung tama ang hula ko, ikaw ang nagpadala ng Tianin Killer noong nakaraan, tama ba? Ganyan ba ang tinatawag na hindi nagsasabihan ng tubig at ilog? Natahimik si Okao Yamazaki nang marinig ito. Kung hindi humingi ng tulong si Masao Yamaki, hindi niya sana mapapagalit si Yehan. Ito ang lupain ng Huaxia. Walang masabi. Ngumiti si Yehan, sa tingin ko mas mabuti na tumigil na tayo sa mga walang kwentang usapan, tapusin na natin ito ng maaga, at maaga na tayong matulog. Mukhang matututo si Okafo ng mga diskarte ni Mr. Ye ngayong gabi. Dahan-dahang hinugot ni Yamazaki Okao ang kanyang samurai sword. Hindi na maiiwasan, kaya kailangan niyang lumaban, kahit alam niyang manipis ang tsansa niyang manalo ngayong gabi. Napakaganda ng espiritu ng samurai, ngunit hindi dapat lumampas sa hangganan ng Black Dragon Society. Ito ang Huaxia, at hindi ka nakalaan na manatili magpakailanman. Pagkatapos magsalita, mahigpit na hinawakan ni Yehan ang kanyang Dragon Scale Dagger, at inihampas ito palabas, ang pilak na liwanag ay nakakatakot na parang kidlat. Gayunpaman, habang inaatake ni Yehan ang sangay ng Black Dragon Club, nagsimula ring atakehin ng pamilya He ang Golden Casino. Sabay-sabay silang kumilos, at isa pang round ng kompetisyon ang naganap na nakakuha ng atensyon ng Austrian League. Ang Golden Casino, isang kilalang tatak na may edad na isang siglo, ay malakas, at walang casino sa Austrian League ang makakapantay dito. Kahit na hindi kasing lakas ng Gold Casino ang Brilliant Casino, ito ang pinakamabilis na lumalaki sa rehiyon ng Austrian League na natatalo ang lahat ng kalaban, at ngayon ay pangalawa lamang sa Gold Casino. Ang dalawang higanting industriya na ito ay naglalaban. Lahat sila ay nakamasid. Noong nakaraan, nagsanib puwersa ang pamilya He at si Yehan at inangkin ang ilang mayayamang ari-arian sa lugar ng Austrian League. Nagdulot na ito ng takot sa mga tao sa lugar ng Austrian League. Ang tatak na may edad na isang siglo na ito ay nagsimula na nagparamdam sa maraming tao ng ambisyon ng pamilya He. Gusto nilang maging nangunguna sa industriya ng mga kasino sa Austrian League. Malinaw na nararamdaman ni Yehan ang ambisyon ng pamilya He, ngunit hindi siya nag-aalala na aabot sa kanya ang pamilya He sa huli. Una, hindi kailangan ng pamilya He ang ganito, at pangalawa, wala silang kakayahan. Sa sangay ng Black Dragon Society, natural na namatay si Okao Yamazaki sa kamay ni Yehan sa huli. Para kay Yehan, isang ninja lamang siya. Gusto niyang patayin ang kalaban, at madali lang iyon. Di nagtagal, sa pamamagitan ng pagkilos ni Yehan, lahat ng mga master ng Black Dragon Society ay napatay o nasugatan, at lahat sila ay napawi. Hinanap din ni Arjun ang sangay ng Black Dragon Society kasama ang kanyang Dragon Cross.
Isang miyembro ng Claw ang lumapit na may dala-dalang isang taong kanilang dinakip. Lumingon si Yehan at nakita na, sa pagkakataon, ang taong ito ay si Masao Yamaki. Hindi agad bumalik sa Japan ang lalaking ito pagkatapos ng Global Sculpture Competition. Naghiganti siya, ngunit nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Yehan, natural na hindi naglakas loob si Okao Yamazaki na patuloy na atakehin si Yehan, ngunit nahihiya rin siyang sabihin na natatakot siya kay Yehan, kaya patuloy niyang hinaila si Masao Yamaki. Hehe, ang swerte naman, narito rin pala si Master Yamaki. Bahagyang ngumiti si Yehan, nakatingin kay Masao Yamaki na namumutla. Mula nang magsimula ang digmaan kanina, nagtatago si Masao Yamaki sa loob. Ang lakas ng kanyang asawa ay kaya niyang hawakan ang nakaraan, ngunit ngayon hindi lang si Okao Yamazaki ang patay, lahat sila ay patay dahil ang dumating ay si Yehan, ang binata na kanyang kinasusuklaman at kinatatakutan. Pakawalan mo ako, nangangako akong hindi na ako lalaban sa iyo. Tumingin si Yamaki Masao kay Yehan at lumuhad muli ng walang gulugod. Ito ang pangalawang pagkakataon na lumuhad siya, at dahil pa rin sa parehong tao, halos maihi siya sa takot dahil sa mga bangkay sa paligid niya, kaya hindi na niya inisip ang kanyang dignidad. Nakatingin kay Masao Yamaki na nakaluhod sa kanyang harapan, hindi nakaramdam ng awa si Yehan para sa kanya, at nagngisi, Master Shanmo, dapat mong malaman na kung may nagawa kang mali, kailangan mong bayaran ang presyo, kaya hindi kita mapapalaya. Pagkatapos magsalita, sinenyasan ni Yehan si Ajun, na tumango, at direktang sinaksak si Masao Yamaki sa likod. Upang harapin ang isang duwag at mapaghiganti na kontrabida, tiyak na hindi siya iingatan ni Yehan. Kahit na ang kalaban ay isang maliit na tao lamang, si Jiu Kungji ay isang maliit na tao rin noong panahong iyon, ngunit halos ihatid siya sa impyerno. Madali lang ang pagsira sa sangay ng Black Dragon Association sa Olympic League dahil sa pagkilos ni Yehan, walang hadlang, ngunit habang handa nang tanungin ni Yehan ang sitwasyon sa pamilya He, biglang tumawag si Hiyu Xiao kay Yehan sa telepono. Kuya He, kumusta na ang progreso? Tanong ni Yehan sa telepono. Kuya Ye, naayos mo na ba? Kung tapos na, pumunta ka sa bahay namin, bilasan mo, dahil ang matandang ito na si Dokang ay napatay na sa labas ng gate ng bahay namin. Narinig ni Yehan ang nag-aalalang boses ni Hiyu Xiao sa telepono, at malabo niyang narinig ang mga putok ng baril at sigaw ng mga babae sa telepono, kaya may isip na ang eksena sa kanyang panig ay dapat na napakagulo. Sige, maghintay ka ng 5 minuto, papunta na ako. Hindi nagatubili si Yehan, ibinaba ang telepono, sinabi kay Ajun, at nagmaneho patungo sa bahay ng mga He. Si Dokang, isang eksperto na kilala sa Olympic League sa mahabang panahon, kailangan niyang magmadali. Kapag hinayaan ng pamilya He na mawala si Dokang, kahit na sa huli ay mawala niya si Dokang, wala na siyang kaalyado sa Austrian League. Ang kaalyadong ito ng pamilya He, kailangan siyang tulungan ni Yehan. Noong una, iniisip ni Yehan na aatakihin niya ang Black Dragon Society at ang Golden Casino ng sabay. Kung lumabas si Dokang, makikipag-alyansa siya sa Black Dragon Society upang harapin muna ang kanyang makapangyarihang kaaway, at pagkatapos ay linisin ang pamilya He. Sa huli, ang matandang ito ay direktang pumatay sa pamilya He. Ang mansyon ng pamilya He ay puno ng mga putok ng baril, at ang mga dila ng apoy ay nagmula sa maringal na mansyon. May hindi bababa sa 200 bodyguard na nagbabantay sa mansyon ng pamilya He, at lahat sila ay may dala-dalang mga baril para lang maiwasan ang mga emerhensya. Gayunpaman, sa harap ng isang master tulad ni Dokang, ang Cross River Dragon, ang mga mainit na armas tulad ng mga baril ay hindi siya mapipigilan, at ang kalaban ay hindi natatakot sa mga ordinaryong baril, kaya ang mga bodyguard ng pamilya He ay napatay na ng 7 beses ni Master Dokang. 7 o 8 na, at patuloy siyang pumapatay mula sa labas ng mansyon patungo sa gate, at kahit na ang mga nangungunang aso sa militar na nagpapatrolya ay napatay niya ng isang suntok lamang. Master, hindi na kaya ng mga kapatid, masyadong malakas ang matandang iyon, hindi siya tao. Sa sandaling ito, isang bodyguard ang tumakbo papasok sa bulwagan ng villa na puno ng takot. Sa loob, naroon sina Mr. He, Hiyu Xiao at ang kanyang 2 kapatid na babae, at ang mga putok ng baril at sigaw mula sa labas ay nagparamdam ng sobrang seryoso sa kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, si Mr. He ay isang taong nakaranas ng malalakas na hangin at alon, kaya pa rin niyang pigilin ang kanyang hininga sa sandaling ito, at sinabi, Yu Xiao, gaano katagal pa darating si Mr. Ye? Nang marinig ito, tiningnan ni Hiyu Xiao ang kanyang relo na may seryosong ekspresyon, at sinabi, Tatay, sinabi ni Mr. Ye na darating siya sa loob ng 5 minuto, at 2 minuto na ang lumipas. Sabi ni Mr. He,
Sige, hayaan mong magtiis ang mga nasa labas ng 3 minuto. Kapag dumating na si Mr. Ye, oras na para mamatay si Dokang. Nang marinig ang sinabi ni Mr. He, ang bodyguard ay kailangan lang na tumakbo palabas para lumaban. Kahit alam niyang mahirap pigilan ang makapangyarihang matandang iyon ng 3 minuto gamit ang kakayahan ng kanilang mga bodyguard, kailangan nilang gawin ito. Tatay, bakit hindi tayo tumawag sa pulis? Sabi ng mga anak na babae ni Mr. He. Tumawag sa pulis, sabi ni Mr. He ng malalim na boses, ang ginawa natin ngayong gabi ay ating pinukaw. Kung gusto nating palakasin ang katayuan ng pamilya He sa Olympic League, hindi tayo makakaranas ng mga panganib. At saka, kung sa tingin mo tatawag ka sa pulis, makakarating ba sila ng ganoon kabilis? Tungkol sa pulis, mas pinagkakatiwalaan ko ang batang iyon, pigilin mo ang iyong hininga, at hindi pa tapos ang lahat. Kabanata 943. Pagkatapos magsalita, ang ilang tao sa bulwagan ng villa ay tumingin sa labas ng gate. Ang mga putok ng baril at sigaw sa labas ay papalapit na sa kanila. Sa sandaling ito, habang papunta sa gate ng His Manor, naapakan na ni Yehan ang accelerator hanggang sa pinakailalim ng sasakyan, at ang pointer sa speedometer ay patuloy na umiikot, na nagpapakita ng walang intensyon na bumagal, lampas sa pagmamaneho sa parehong linya. Nagngisi si Lina sa tabi ng driver ng sasakyan, mas nababahala si Yehan, mas masaya siya. Tungkol sa pagmamalaki ni Lina, wala nang oras si Yehan para pansinin siya ngayon, ang prioridad ay ang iligtas ang pamilya He ngayon. Sa loob ng He family manor, unti-unting humihina ang mga putok ng baril. Nang matapos ang huling sigaw, may sandaling katahimikan sa hangin. Ang katahimikan na ito ay nagparamdam ng mas higpit sa paghinga ng pamilya He, dahil naiisip na nila na sa labas ng gate, nakatayo ang isang mamamatay na matandang lalaki na nakamasid sa villa, handang patayin sila anumang oras. Patriarch He, posible bang gusto mong pumasok ang matanda at anyayahan ka palabas? May isang walang pakialam na boses mula sa labas ng gate, ang boses ay tila matanda na, at may nakakatakot na intensyon ng pagpatay sa kawalang interes. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Mr. He, tumayo, inayos ang kanyang damit at direktang naglakad palabas ng gate. Tatay. Nang makita ito, dali-daling sumunod sina Hiyushaw at ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae. Sa malaking damuhan sa labas ng villa, may mga bangkay ng mga bodyguard na nakahiga ng sunod-sunod. Ang mahigit 200 tao na nagbabantay sa pamilya He ay lahat ay napatay ng matandang lalaki sa kanilang harapan sa sandaling ito. Lumitaw sa harap ni na Mr. He at ng iba pa ay isang matandang lalaki na may kulay pilak na buhok. Ang matandang lalaking ito ay matangkad, nakasuot ng tangsot, at may malamig na mukha. Ngunit pagkatapos patayin ang napakaraming tao, ang matandang lalaking ito ay walang kahit isang patak ng dugo sa kanyang katawan, at wala ring mga sugat. Mr. Do, matagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas. Karapat-dapat kang maging isang sikat na dragon sa Olympic League. Tiningnan ni Mr. He ang matandang lalaki na may kulay pilak na buhok nang walang gaanong takot sa kanyang mukha. Parang nakikipagkite sa isang matandang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Ngayong alam mo na ang aking mga diskarte, ang iyong pamilya He ay naglakas loob na atakehin ang Gold Casino. Master He, lumalaki na ang iyong tapang. Para sa iyo, kailangan kong lumabas ang matanda para ayusin ito. Dahil hinahanap ng iyong pamilya He ang isang patay na dulo, ngayong gabi ay tutuperin ko ito, at hahayaan kong tuluyang mawala ang iyong pamilya He sa lugar ng Austrian League. Pagkatapos ng lahat, ang mukha ng matanda ay mas lalong nakakatakot. Si Dokang, ang dragon na tumatawid ng ilog, ay isang uhaw sa dugong tao. Upang gawing nangunguna sa industriya ang Golden Casino, napakaraming tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Sa paglipas ng mga taon, ang Golden Casino ay naging matatag at maunlad, at sa tulong ng Black Dragon Society, sana ay nakapag-retiro na siya sa likod ng mga eksena at nag-alay ng kanyang sarili sa paglilinang at pagpapabuti ng kanyang lakas, ngunit para sa kapakanan ng pamilya He, kailangan niyang pilitin na lumabas sa pagkakakulong ngayong pagkakataon. Naramdaman ng malakas na intensyon ng pagpatay sa matandang lalaki sa kanyang harapan, kahit na kaya pa ring harapin ito ng mahinahon ni Mr. He, nagsimula siyang kabahan sa kanyang puso. Sobrang kinabahan din sina Hiyushaw at ang tatlong iba pa. Kung kikilos ang matanda, tiyak na hindi sila makakaligtas ng ilang segundo. Ang pamilya He, simula ngayong gabi, ay aalisin sa Austrian League. Pagkatapos ng lahat, ang mga kamay ng matanda ay nakakuyong sa mga kamao, at handa na niyang patayin sina Mr. He at ang tatlong magkakapatid ng pamilya He ng isang suntok lamang.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na liwanag ang nagmula sa labas ng bilya, kasama ang umuugong na tunog ng exhaust pipe, at pagkatapos, isang itim na sasakyan ang nagmaneho mula sa kalsada na parang matalim na espada, at direktang sinipa ang pinto malapit sa gate. Ang matangkad na bakal na gate ay natamba, at sa wakas ay huminto sa damuhan na may magandang drift. Well, tama lang ang oras. Bumaba si Yehan sa sasakyan, tiningnan ang kanyang relo, at pagkatapos ay tumingin kay Mr. He at sa iba pa na may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ito, kabilang na si Mr. He, bigla silang nakaramdam ng kaluwagan. Tono, sa wakas ay dumating na ang tagapagligtas. Nang makita ang pagdating ni Yehan, kabilang na si Mr. He, ang apat na miyembro ng pamilya He ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay dumating na ang tagapagligtas. Ang pagdating ni Yehan ay nagparamdam kay Mr. He at sa iba pa na ligtas ang kanilang pamilya He ngayong gabi. Sa kakayahan ni Yehan, ang mamamatay na si Dokang sa kanyang harapan ay magkakaroon ng malaking problema, malinaw na malinaw sa kanila. Tama lang ang oras, bahagyang ngumiti si Yehan. Nagmamadali siyang nagmaneho mula sa sangay ng Black Dragon Society patungo sa His Manor. 5 minuto lang ang lumipas, at wala sa apat na miyembro ng pamilya He ang nagkaroon ng aksidente. Mr. Ye, ang 5 minutong ito ay nagparamdam sa akin na naglalakad ako sa gilid ng buhay at kamatayan. Bahagyang ngumiti si Mr. He, at bumalik ang kanyang composure sa kanyang mukha. Ang mga ekspresyon sa mukha ng tatlo kay Hiyu Xiao ay nakarelax din. Ang pagdating ni Yehan ay nagparamdam sa kanila ng pag-asa. Pasensya na, nagulat kita, Mr. He. Naglakad-lakad si Yehan, ang kanyang mga mata ay direktang tumingin kay Dokang, ang dragon na tumitawid ng ilog. Kahit na ang taong ito ay matanda na, malakas pa rin ang kanyang hininga at matigas ang kanyang hitsura, dapat siyang nagsanay ng napakamalakas na lakas ng mga tao sa labas na umabot na sa unang yugto ng pagiging isang supervisor. Sa totoo lang, medyo nagulat si Yehan nang makita ang ganitong master sa Olympic League. Binata, sino ka? Tumutok din ang tingin ni Dokang kay Yehan. Matagal na siyang nagkukubli, kaya natural na hindi niya kilala si Yehan, ngunit naramdaman niya ang katahimikan at kalmado ng binata sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong master. Siyempre ako ang pupunta para patayin ka. Bahagyang ngumiti si Yehan, patuloy na naglakad, at lumapit kay Dokang. Patayin ako. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, nagngisi si Dokang at sinabi, Binata, wala ka pang kumpletong buhok. Alam mo ba kung anong presyo ang babayaran mo kung maglakas loob kang magsabi ng ganoong mga bagay sa akin? Kung gayon, gusto ko talagang malaman kung anong presyo ang babayaran ko. Ngumiti si Yehan at sinabi, Matanda, narinig kong ikaw ay isang Cross River Dragon mula sa mainland, at sikat ka sa Olympic League, ngunit ang iyong panahon ay tapos na, at ang Golden Casino na iyong pinoprotektahan ay mawawala, at talagang kinasusuklaman ko ang mga inchik na nakikipagtulungan sa mga Hapones. Ilang taon na akong hindi ipinanganak, at ang mga kabataan ngayon ay talagang hindi alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa. Malamig na umubo si Dokang, at sinabi, Sige, tingnan natin ngayong gabi kung ano ang kaya mo, paano ka maglakas loob na magsabi ng ganoong mga mapagmataas na salita, kumilos ka, hahayaan kitang mauna, kung kikilos ako, sa loob ng 10 galaw, tiyak na papatayin kita. Patayin ako, matanda, masyadong mapagmataas ka. Tingnan natin kung sino ang papatay sa sino ngayong gabi. Nagngisi si Yehan, at ng 2 metro na lang ang layo niya kay Dokang, sinuntok niya ang pagpatay, ang nakakatakot na suntok ay parang isang makapal na bundok. Kabanata 944. Sa sumunod na sandali, sa harap ni Dokang, ang hangin ay nag-vibrate ng husto. Ang kamao ni Yehan ay direktang palm unit sa kawalan, kasing bilis ng kidlat. Ang bilis at lakas ng suntok na ito ay nagparamdam ng kakaibang liwanag sa mga mata ni Dokang. Napako ito sandali. Bata, hindi nakakapagtaka kung bakit ganyan ka kapangahas. Bata ka pa, kaya mayroon kang kaunting kakayahan. Malamig na umubo si Dokang. Ipinanganak din siya sa sining ng pakikipaglaban. Natural na hindi siya mahina sa pakikipaglaban, kaya nang sumuntok si Yehan, sumuntok din siya ng kamao, ang makapangyarihang kamao ay parang kamao ng bakal, at ang mabangis na lakas ay sumabog. Sa isang pagsabog, ang nakakatakot na pagbanggaan ay nagparamdam ng pag-ikot sa hangin. Ang mga kamao ni Yehan at Dokang ay parang dalawang nagbabanggaan na truck. Ang mahinang tunog ay nagparamdam kay Mr. He na parang kulog ito na umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga, na nagdulot sa kanilang apat na umatras ng paunti-unti, na nakatingin sa 2 tao sa kanilang harapan ng may pagkagulat.
Kayang panoorin nila ang ganitong uri ng di pangkaraniwang labanan, ngunit hindi sila dapat masyadong lumapit. Matanda, gamit ang maliit na lakas na ito, naglakas loob ka bang patayin ako sa loob ng 10 suntok? Nagngisi si Yehan, pumakbang, at tuluyang pinakawalan ang aura ng kanyang katawan, parang isang walang talong general na nananakot sa sarili, sumusulong ng walang pag-aalinlangan. Ang walang hanggang presyon ay pumalibot kay Dokang. Naramdaman ito, isang seryosong tingin ang sumilay sa matandang mukha ni Dokang. Ang binata sa kanyang harapan ay marahil ay mas malakas sa kanya. Nang maisip niya ito, nagulat siya sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na magpabeya. Ang lakas ay sumabog ng husto, at isang alon ng mabangis na kapangyarihan ang natipon sa kamao. Ang kamaong tila tuyo ay nagtataglay ng di maiisip na lakas na mapanira. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Yehan ay hindi nagbago. Nang ang kamao ni Dokang ay malapit nang maabot ang kanyang katawan, isang nakakatakot na lakas ang sumabog mula sa kanyang katawan na parang isang malakas na agos ng tubig, at ang hininga sa ilalim ng kalangitan sa gabi ay naging nakakatakot. Matanda, tikman mo ang lakas ng aking suntok. Pagkatapos magsalita, ang mga kamao ng dalawang lalaki ay muling nagbanggaan ng husto. Sa sumunod na sandali, isang marilag na puwersa ang nagwales, tulad ng isang nakakagulat na alon na biglang sumulpot sa umaagos na ilog. Ang katawan ni Dokang ay direktang naalog ng puwersang ito, at ang mukha na dating mapula ay biglang namutla. Samantalahin ang pagkakataon. Ang katawan ni Yehan ay lumitaw sa harap ng umatras na si Dokang na parang isang itim na liwanag, ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa kanya na parang tigre at lobo, at ang kanyang nakakatakot na kamao ay lumaki ng walang hanggan sa kanyang paningin. Boom! Ang nakakatakot na kamao ni Yehan ay tumama ng mahigpit sa katawan ni Dokang. Agad, isang bangkos ng dugo ang sumabog mula sa bibig ni Dokang, at ang katawan na malapit ng huminto ay muling binomba pabalik, at ang mga matandang mata ay naging puno ng takot. Ang suntok na ito ay papatay sa iyo. Ang katawan ni Yehan ay tumaas mula sa lupa sa kalangitan sa gabi, at sa ilalim ng mga titig ng ilang tao sa paligid niya, siya ay sumugod patungo sa malubhang nasugatang si Dokang na parang isang matalim na itim na espada, at ang walang hanggang presyon ay pumalibot sa kanya. Sa sandali ng buhay at kamatayan, sumigaw ng malakas si Dokang, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kalangitan sa gabi, at sumugod patungo sa kamao ni Yehan gamit ang lahat ng kanyang lakas. Snap! Isang nakakatakot na pagbanggaan ang naganap, ang mga haligi ng dugo ay patuloy na sumabog mula sa bibig ni Dokang, at ang kanyang katawan ay umatras ng husto sa kalangitan sa gabi sa tulong ng puwersang ito. Gusto kong umalis. Nang makita ang galaw ni Dokang, ang walang pakialam na boses ni Yehan ay narinig mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, habang handa ng kumilos si Yehan, isang puting figure ang biglang lumitaw sa kalangitan sa gabi, nahamarang sa daan ni Dokang, at pagkatapos ay inihampas ang kanyang rapier, at isang liwanag ng espada ang tumama na parang kidlat na pilak na dumaan sa leeg ni Dokang. Sa sumunod na sandali, ang ulo at katawan ni Dokang ay nagkahiwalay, na naging isang walang ulong bangkay at nahulog sa lupa. Nang makita ito, medyo nagulat si Yehan na ang babaeng ito ay tutulong sa kanya. Gayunpaman, nang makita ni na Mr. He at ng apat ang eksena na ito, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay agad na naging kapana-panambik. Ang dayuhang babae ay napakaganda, ngunit ito pala ay isang nakakatakot na babae na gumuhit ng espada at pumatay agad. Nang makita na si Dokang ay naging isang walang ulong bangkay, sina Mr. He at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag, ngunit palihim din silang nagulat sa mga diskarte ni Lina. Nang sumama si Lina kay Yehan sa bahay ng mga He sa unang pagkakataon, lahat sila ay naisip na siya ay kasintahan lamang ni Yehan, isang mahina na babae na napakaganda lamang. Hindi man nila naisip na ang magandang at pambihirang babaeng ito ay pala ay isang master ng pagpatay na walang pag-aalinlangan. Mga galaw na parang ginawa na niya ito ng maraming beses. Tinulungan siya ni Lina na patayin si Dokang. Bagaman nagulat si Yehan, hindi na niya gaanong inisip ito. Kahit na hindi kumilos si Lina, hindi niya hahayaang makatakas si Dokang. Mr. He, magugulat ka sa akin. Naglakad si Yehan patungo kina Mr. He at sa iba pa. Nang marinig ito, si Mr. He, na bumalik sa kanyang ulirat, ay ngumiti at sinabi, okay lang, kung makikita mo ang kakayahan ni Mr. Ye gamit ang iyong mga mata, wala nang dapat ikatakot. Mr. Ye, pumasok ka na. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay naglakad silang lahat papasok sa bulwagan ng vilya ng pamilya He. Ang buong mansyon ay napanatiling malinis at maayos. Simula sa paggawa ng tsaa para kina Yehan at Mr. He, si Lina ay nakaupo pa rin sa tabi ni Yehan na may malamig na mukha. Mr. Ye, talagang gusto kitang pasalamatan sa pagkakataong ito.
At saka, ang Miss Lina na ito. Tiningnan ni Mr. He ang dalawa at sinabi, kung hindi kayo dumating ng sakto sa oras, natatakot ako na ang pamilya He ko ay aalisin sa Austrian League ngayong gabi. Halika, magtataas ako ng isang toast sa inyong dalawa ng tsaa sa halip na alak. Sabi ni Yehan, Mr. He, huwag mo nang masyadong sabihin kung nagpapakumbaba ka. Magkaibigan tayo ngayon sa parehong hukay. At saka, kumusta na ang progreso ng Gold Casino? Sabi ni Mr. He, huwag kang mag-alala, Mr. Ye. Kung wala si Dokang at ang Black Dragon Club, kahit na ang Golden Casino ay makapangyarihan, ang pamilya Hiko ay may tiwala na matatalo sila. Makakatanggap ka ng magandang balita bukas sa pinakamabilis. Kabanata 945. Maganda iyan. Tumanggo si Yehan. Mauubos na ang Black Dragon, mawawala na ang Golden Casino, at hindi na magiging mahirap para kay Ajun ang mga maliliit na gang sa Austrian League. Sa sandaling kumalat ang balita ngayong gabi, naniniwala si Yehan na ang mga maliliit na gang sa lugar ng Olympic League ay tiyak na susuko sa mga Dragon Claws ni Ajun. Sa ganitong paraan, makakabalik na si Yehan sa mainland at maayos na aasikasuhin ang kanyang mga gawain. Matapos maresolba ang krisis sa pamilya He, bumalik sina Yehan at Lina sa Blue Sky Resort Hotel matapos na umupo ng sandali, at nagsimula na ring kumilos ang pamilya He laban sa Golden Casino. Hindi pa nalalaman ng Golden Casino na patay na si Dokang. Ang pagkilos sa oras na ito ay magugulat sa kanila. Kung alam ng Golden Casino ang nangyari kay Dokang, mas mahihirapan silang harapin ito. Kanina, bakit mo ako tinulungan? Sa presidential suite ng hotel, si Yehan, na nahugasan na ang amoy ng dugo, ay nakaupo sa tapat ni Lina na nakasuot ng bathrobe, nakatingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Bakit ko sasagutin ang tanong mo? Malamig na tanong ni Lina kay Yehan. Curious lang. Kibot balikat si Yehan at sinabi, sa totoo lang, pwede kang makipag-alyansa kay Dokang para harapin ako kanina. Kahit na hindi gaanong malaki ang tsansa na manalo, mas maganda pa rin ito kaysa sa paghaharap mo sa akin mag-isa, pero sumuko ka. Ngayon, posible bang gusto mo ako, hindi ba? Itago mo ang maruruming iniisip mo, hindi kita magugustuhan kailanman, isang walang hiyang lalaki, kung may magugustuhan man ako sa buhay ko. Ang magagandang mata ni Lina ay puno ng galit at isang malamig na hininga ang umikot sa silid. Hindi niya gustong makipaglaban kay Yehan, ngunit alam niya na kung walang ganap na katiyakan, hindi siya makakilos ng walang ingat. Kapag nagalit niya ang walang hiyang lalaking iyon, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay tiyak na kakilakilabot. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, dahil sa magandang pagganap mo ngayon, hindi na kita guguluhin. At saka, sasabihin ko sa iyo muna, babalik na ako sa mainland maya-maya, kaya huwag mo na akong sundan. Pagkatapos magsalita, tumayo si Yehan at naglakad patungo sa kwarto. Nang makita si Yehan na pumasok sa kwarto, nagbago ang ekspresyon ni Lina. Ang kanlurang mundo ay isang bawal na lugar para sa mga Chinese cultivator, at ang lupain ng China ay isang bawal na lugar din para sa kanilang mga Western cultivator. Kung dadalhin niya ang kanyang mga gamit, pupunta ba talaga siya sa Huaxi kasama ang walang hiyang lalaking iyon? Kapag nakarating siya doon, malaki ba ang pag-asa niya? Malapit na ang hating gabi. Si Yehan ay nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog, pantay ang paghinga. 2:00 na ng madaling araw, oras na ng mahimbing na pagtulog ng isang tao. Ngunit sa sandaling ito, sa kwarto ni Yehan, may isang puting figure, si Lina, kailangan niyang subukan na ngayon, kahit alam niyang mapanganib ito, ngunit mas mapanganib ang pagpunta sa China, si Yehan ay aalis na sa Olympic League, at ito ang kanyang huling pagkakataon para patayin ang walang hiyang lalaking kinasusuklaman niya at makuha ang sa kanya. Tawa. Isang matalim na liwanag ng espada ang biglang lumitaw sa madilim na gabi, tumutusok kay Yehan na mahimbing na natutulog sa kama na parang kidlat. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yehan, na mahimbing na natutulog, ay biglang dumilat. Ang kanyang dalawang daliri ay dumampot sa repair na tinusok ni Lina ng tumpak. Ang mga mata niya ay kumikinang at matalas na parang espada. Nang makita ito, nagbago ang mga mata ni Lina, at gusto niyang bawiin ang kanyang repair at umatras, ngunit hindi siya sigurado sa paghaharap sa gising na si Yehan. Sinabi ko na, kamahalan, maisip mo ang isang lumang paraan ng pagpatay, at nakatira ka sa iisang bubong, talagang iniisip mo bang hindi kita babantayin? Ngumiti si Yehan, at naglagay ng kaunting puwersa sa kanyang mga braso, ang katawan ni Lina ay nahulog ng walang pag-aalinlangan sa posisyon ni Yehan. Hindi ka natulog ngayong gabi, at gusto mo akong patayin. Mukhang kailangan kong makipagpalitan ng mas malalim sa kamahalan ngayong gabi, para mag-iwan ng malalim na alaala para sa iyo.
Tiningnan ni Yehan si Lina na may masamang ngiti, at habang nagsasalita, naglagay na si Yehan ng gold needle sa likod ng ulo ni Lina, at ang katawan ng huli ay agad na nawala ng kakayahang gumalaw. Ang eksena na ito ay nagparamdam ng takot kay Delina, dahil ang hayop na walang hiyang lalaking iyon ay pinigilan siya sa ganitong paraan noong nasa kanlurang mundo siya, at hinubad ang kanyang damit nang wala siyang kakayahang lumaban at kumuha ng commemorative photo para sa kanya. Mag-isang lalaki at babae, nakatira sa iisang kwarto. Isang tahimik na gabi. Kung hindi ka gagawa ng kahit ano, talagang ipapahiya mo ang kabaitan ng kanyang kamahalan na banal na dalaga. Ang tinig ng masamang pagtawa sa madilim na silid na ito ay nagparamdam kay Delina ng panginginig. Sa sandaling ito, bigla niyang naisip ang isang salita, isang tupa na pumapasok sa bibig ng tigre, at kapag ang tigre ay nagising mula sa pagtulog, magiging mas maganda ba ang kanyang wakas? Hayop, pakawalan mo ako, paano ka maglakas loob? Sa dilim, ang boses ni Lina ay halos umiiyak na. Well, bakit hindi ako maglakas loob, may naghatid sa akin sa hating gabi, paano ko mapapabayaan ang aking kabaitan? Ang gabing ito ay nakalaan na maging masakit at walang tulog para kay Lina, at hindi siya nakatulog buong gabi. Dahil, muli na namang ginawa ng hayop na lalaking iyon ang nangyari sa kanya noon, at hinayaan siyang mahiga sa iisang kama kasama niya. Lubos na nahihiya at galit ang puso ni Lina. Ang pinakamahalaga ay matapos siyang pigilan ng hayop na lalaking iyon, sa huli ay tinapik niya ang kanyang puwitan at natulog, iniwan siya, na parang ang natulog sa tabi niya ay hindi isang magandang babae, ngunit isang piraso ng kahoy pareho, walang atraksyon para sa kanya. Ang kahihiyan, galit at pagkabigla, kay Lina, halos magpabaliw sa kanya. Nang gabing iyon, mahimbing na natulog si Yehan, si Lina ay pinigilan niya, at hindi na niya kailangang mag-ingat sa kanyang pagtulog, at mahihimbing siyang makatulog ng isang gabi. Tungkol kay Lina, ang magandang babaeng natulog kasama niya, wala siyang ginawang anumang bagay noong nakaraang gabi, sa pinakamaraming, hindi niya mapigil ang hawakan siya ng 2 beses, at wala nang ibang ginawa. Kabanata 946. Hindi naman sa hindi kaakit-akit si Lina kay Yehan, ang pangunahing dahilan ay kung gagawin niya iyon, para kay Yehan, kailangan niyang magdala ng isa pang utang sa pag-ibig, at ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay ang santo pa ng korte, ayaw ni Yehan na lampasan ang huling linya ng depensa na ito. Si Lina ay hindi isang babaeng madaling kontrolin. Kapag naging babae na niya ito, kailangan niyang tumayo sa kanyang panig. Malinaw na hindi gagawin ni Lina iyon, kaya hindi magkakaroon ng relasyon si Yehan sa kanya, sa ganitong paraan, wala siyang anumang psikolohikal na pasanin. Magandang umaga, kamahalan na banal na dalaga. Tumayo si Yehan at naginat, at sa tabi niya ay nakahiga si Lin na nanatatakpan ng kumot, ngunit ang kanyang mabangong balikat ay nakalantad pa rin sa hangin. Nang makita na nagising si Yehan, ang mga mata ni Lin na ay tila naglalabas ng nakakatakot na galit, at ang intensyon ng pagpatay ay umikot sa kanyang mga mata. Kung makontrol niya ang mga galaw ng kanyang katawan ngayon, tiyak na gagawin niyang pira-piraso ang mukha na kinasusuklaman niya sa kanyang puso. Ulo ng baboy, ngunit ang kondisyon ay dapat magkaroon ng ganitong lakas si Lina. Sige, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kailangan mong malaman na ang reaksyon ng lalaking ito sa umaga ay napakasigla. Huwag mo akong sisihin kung may mangyari mamaya. Hinugot ang gold needle sa likod ng ulo ni Lina, at bumaba siya sa kama at pumunta sa banyo. Bumalik ang kakayahan ng kanyang katawan na gumalaw. Kahit na galit si Lina sa kanyang puso, pagkatapos ng nangyari kagabi, hindi na niya naglakas loob pang asarin si Yehan. Kahit na hindi tumawid ang lalaki sa huling linya, ginawa niya siyang sobrang nahihiya. Makalipas ang kalahating oras, naghugas na si Yehan at nagbihis, at nakaupo na sa sala naghihintay kay Lina. Hindi alam ng babae kung ano ang tinte sa silid, at hindi siya lumabas sa halos buong araw. Sa panahong iyon, tinawagan ni Yehan si Ajun. Pagkatapos ng tawag sa telepono, matapos kumalat ang nangyari kagabi, nagpadala si Ajun ng liham ng imbitasyon sa Underground World ng Olympic League. Ang mga gang na nakatanggap ng imbitasyon ay nagsama-sama. Ang mga gang na ito ay hindi naglakas loob na lumaban sa Dragon Claw na makakapatay sa Black Dragon Society. Sa makatuwid, ang mga gang na nakatanggap ng imbitasyon ay nagpasyang sumuko sa Long Chow, hindi naglakas loob na sumuwi kahit kaunti. Magdamag, ang Dragonclaw ay naging pinakamakapangyarihang puwersa sa lugar ng Austrian League, at si Ajun ay naging pinuno ng Underground World ng Austrian League. Ang ganitong resulta ay nasa inaasahan ni Yehan. Kung pipiliin pa ring sumuwi sa Dragonclaw ang mga gang na ito sa Austrian League, tiyak na nagpapakamatay sila. Kahit na ang makapangyarihang Black Dragon Society ay hindi mapigilan ang Dragonclaw, kaya nila
Sa oras na ito, ang tawag ni Hiyu Xiao ay umabot din sa mobile phone ni Yehan. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Yehan at sinabi, Kuya He, maaga kang tumawag ngayong umaga. Kung tama ang hula ko, dapat ay sasabihin mo sa akin ang magandang balita. Ngumiti si Hiyu Xiao sa kabilang linya ng telepono, Kuya Ye, talagang nahulaan mo. Hindi nagpumilit ang Gold Casino kagabi, at lahat ng pag-aari nila ngayon ay sa atin. Sulit ang lahat. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, kung gayon, binabati kita, Kuya He, kung wala ang Golden Casino na may edad na 1 siglo, ang iyong Brilliant Casino ay magiging pinakasikat na casino sa Austrian League. Sabi ni Hiyu Xiao na nakangiti, Kuya Ye, gusto rin kitang batiin. Hindi ba naging pinuno na rin ng underground world ng Olympic League ang Dragon Claw? Sa atin dalawa, ang negosyo ng casino sa Olympic League ay tiyak na sa atin. Magkakasama tayong kumikita. Inaasahan kong patuloy na makikipagtulungan sa iyo, Kuya He. Ngumiti si Yehan, dahil tapos na ang usapin sa Olympic League, babalik na ako sa mainland ngayon. Alam mo na maraming bagay ang naghihintay sa akin na bumalik at asikasuhin, makakakuha ako ng ibang tao para tulungan akong pamahalaan ang Tianlong Casino. Kuya He, kailangan mo akong tulungan ng marami sa panahong iyon dahil mas bihasa ka sa mga kasino kaysa sa akin. Walang problema, ang negosyo ni Kuya Ye ay negosyo ko rin. Sa panahong iyon, ang Tianlong Casino at Brilliant Casino ay magkakaisa para kontrolin ang industriya ng pagsusugal sa buong lugar ng Austrian League. Gayunpaman, ang mga ari-arian ng Gold Casino ay nasa proseso pa rin ng pagsasama, at inaasahang makukuha ang mga resulta bukas. Sa oras na iyon, ilipat ko ito kay Kuya Ye ayon sa bahagi. Matapos mag-usap ang dalawa sa telepono, tinawagan ni Yehan si Ajun at hiniling sa kanya na mag-book ng 2 tiket ng eroplano patungong Shanghai City ngayon, at sa parehong oras ay ipinaalam kay Yang Master Tang na naglalakad-lakad sa labas, ang oras ng kanyang pag-uwi. Matapos gawin ang lahat ng ito, sa wakas ay lumabas si Lina mula sa kwarto na nakasuot ng kumpletong damit, ngunit ang lamig sa kanyang mukha ay tila hindi hamina, ito ay sobrang lamig. Tiningnan siya ni Yehan at sinabi, babalik na ako sa mainland ngayon, huwag mo na akong sundan, hindi magiging kapaki-pakinabang kung susundan mo ako, bumalik ka sa kanluran, marahil magkikita ulit tayo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Yehan ang kanyang mga damit at lumabas ng presidential suite, iniwan si Lina na may malamig na mukha na nakatingin sa kanyang likod sa silid. Kinagabihan, sa ilalim ng pangangalaga ni Ajun, sina Yehan at Yang Master Tang ay pumunta sa paliparan. Sabay-sabay na umalis ang dalawa sa Olympic League sakay ng eroplano, ngunit napansin ni Yehan na puno ng pag-aalangan ang mga mata ng lalaking ito. Makikita na tunay siyang nagagalit. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na wala nang nararamdaman si Yang Master Tang para kay Moshu. Huwag ka nang tumingin, hindi ito buhay o kamatayan. Namimiss ko siya. Maaari kang pumunta rito anumang oras. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari mo siyang dalhin ng diretso sa Shanghai City. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagtaas ng gitnang daliri si Yang Master Tang, Dam, akala mo ayaw ko, kung mayroon akong kakayahan ng batang ito, dadalhin ko siya pabalik sa Shanghai City kaagad, at saka, huwag mo akong pag-usapan bakit nawawala ang dayuhang babaeng sumusunod sa iyo. Hindi ko alam. Kibet balikat si Yehan. Kung masunurin si Lina, malamang na nasa daan na siya pabalik sa kanluran ngayon. Sa Huaxia, napakaspesyal ng katayuan ng babaeng iyon. Kung mahuli siya bilang especially iya o kung ano paman, nasa problema rin siya dito, at ang kapangyarihan ng bansa at ang Shenting ay nasa kaguluhan na. Ang pinakamahalaga ay formal na idedeklara ni Yehan ang digmaan kay Nolan Mietian kapag bumalik na siya sa mainland ngayon, ayaw niyang maistorbo ang kanyang kalooban ng ibang mga bagay. Nang lumapag ang eroplano na sinasakyan ni Yehan at Yang Master Tang sa Shanghai City Airport, gabi na, at hindi tumawag si Yehan ng susando sa kanya. Pagkatapos maghiwalay kay Yang Master Tang, nag-abang siya ng taxi. Pumunta sa Phoenix Villa. Ang paglalakbay na ito sa Olympic League ay isang matagumpay na conclusion. Hindi lamang siya nanalo sa kampyonato ng Global Sculpture Competition, ngunit nakaipon din ng maraming pera sa Olympic League. Pinayagan din itong ganap na makontrol ni Ajun ang underground world ng Olympic League at naging nangungunang figure sa Olympic League. Ngayong bumalik na siya sa mainland, dapat nang maresolba ang alitan sa pagitan niya at ni Nolan Mietian sa Hilaga. Sobrang namimiss na niya ang babae sa Yanjing City. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa gate ng Phoenix Mountain Villa. Kakatalikod lang ni Yehan matapos magbayad ng pamasahe nang lumitaw ang figure ng isang babae sa kanyang harapan.
Nakasalubong ni Zuo Qing si Young Master Ye. Nakatayo sa harap ni Yehan ay si Zuo Qing, ang pinuno ng Zilong General na nagbabantay sa Phoenix Villa. Tumango si Yehan at sinabi, Zuo Qing, tama ang oras ng pagdating mo. Pumili ka ng isang mahusay na tao sa iba pang mga Purple Dragon General sa lalong madaling panahon para palitan ka. Kabanata 947. Nang marinig ito, nagulat ang mukha ni Zuo Qing, at sinabi niya, Young Master Ye, hindi mo ba alam kung ano ang nagawang mali ni Zuo Qing? Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag kang masyadong mag-isip, hayaan mong ang ibang tao ang maghawak ng iyong posisyon dahil may mas mahahalagang gawain akong ipapagawa sa iyo. Nang marinig ito, nagalak si Zuo Qing, pagkatapos ay nag-isip ng sandali, at sinabi, Young Master Ye, sa mga Zilong General at kapatid na babae, si Fei Feng lang ang pinakamahusay. Hayaang lumabas siya at makipagkita sa akin. Fei Feng, lumabas ka. Pagkatapos masabi ang mga salita, isang itim na babae na nakasuot ng masikip na damit ay lumitaw sa tabi ni Yehan at ng iba pa. Malamig ang mukha ng babaeng ito na nagbibigay ng pakiramdam ng seryoso. Nang makita ito, tumango si Yehan at sinabi, sige, ikaw na, at papalitan mo na si Zuo Qing mula ngayon. Opo, Young Master Ye. Maikli at malinaw na sagot ni Fei Feng. Naglakad si Yehan at sinabi, Zuo Qing, maaari kang pumili ng ibang katulong mula sa General Zilong. Sa loob ng 2 araw, gusto kong protektahan mo ang isang tao na pupunta sa Olympic League. May ari-arian ako doon at kailangan ko ang iyong tulong para alagaan ito. Hindi ko alam kung aling babae ang gusto ni Ye Xiao na protektahan natin. Tanong ni Zuo Qing. Matatalino ka pala, alam mong pinoprotektahan ko ang mga babae. Bahagyang ngumiti si Yehan, nakangiti ring sinabi ni Zuo Qing, ang Purple Dragon General natin ay umiiral para protektahan ang kaligtasan ng mga babae at asawa sa villa. Kung gusto niyang Master Ye na protektahan natin ang mga lalaki, natatakot ako na hindi na natin kailangan ang ating Purple Dragon General na kumilos, maraming Master sa Silver Dragon General. Maghanda ka muna, at ipaalam ko sa iyo kapag dumating na ang oras. Sige, Young Master Ye. Sagot ni Zuo Qing, at pagkatapos ay tumingin siya sa gate ng villa, nag-atubiling magsalita, at sinabi, Young Master Ye, may dumating na master mula sa villa, at nakaharap na siya ngayon sa matandang babae. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, at nakaharap kay Yan Qingmo. Nang maisip ito, binilisan din ni Yehan ang kanyang lakad at naglakad patungo sa gate ng villa. Pagbalik sa villa, naramdaman niyang kakaiba ang atmosfera ng buong villa, masyadong tahimik. Sa araw-araw, naririnig na ang tawanan ng ilang babae, ngunit ngayon ay napakatahimik. Bumalik na ako. Binuksan ni Yehan ang pinto ng villa at pumasok. Gayunpaman, ang eksena sa bulwagan ng villa ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkalito, dahil sa loob nito, isang babaeng nagngangalang Jingyi ang talagang dumating. Hindi nakakapagtaka kung bakit pinaalalahanan siya ni Zuo Qing na may dumating na master mula sa villa. At nakaharap pa rin kay Yan Qingmo. Ang mga babaeng tulad ni Zhou Yuner ay nakaupo sa loob ng tahimik. Magkaharap na nakaupo sina Yan Qingmo at Jingyi. Magkatitigan sila. May mga sigarilyong pinausok sa loob, hindi katulad ng kanyang nakaraang mundo, nangingibabaw siya na parang hari, at walang nagsalita sa buong bulwagan. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Yehan ay sinira ang tahimik na atmosfera sa bulwagan, na nagdulot ng pagtutok ng lahat ng mga mata sa kanya. Anak ng isang hayop, bakit ka bumalik? Matagal na kitang hinihintay. Hindi ba sinabi mong may sasabihin ka sa akin sa telepono? Umakyat tayo at pag-usapan natin. Nang makita na bumalik si Yehan, tumayo ang baliw, komandat kay Yehan habang nagsasalita. Nang makita ito, nagkunwari si Yehan Kwa na hindi niya nakita. Paano niya hindi mahulaan kung ano ang pinapansin ng matanda? Mas mabuti na huwag muna siyang pumunta sa maputik na tubig na ito, kailangan niyang suriin muna ang sitwasyon. Lumuhod ka, sino ang nagpalaki sa iyo? Sa sandaling ito, 2 tinig ang nagsalita ng sabay. Sina Yan Qingmo at Jingyi ang sabay na nagsalita. Nang marinig ito, sinamon ng tingin ng baliw ang walang takot na anak ni Yehan, at patuloy na lumuhod sa lupa at nag-twitch ng paninigarilyo. Nanay, sino ang lalaking ito na napakatapang na nagalit sa iyo? Lumapit si Yehan at umupo sa tabi ni Yan Qingmo. Anak, sa pamilyang ito mula ngayon, ang tanging lalaking maaasahan ni nanay ay ikaw. Ang ilang tao ay lalong nagiging matapang ngayon at naglakas loob na dalhin ang kanyang kinakasama na hinahanap sa labas sa bahay. Malamig na tiningnan ni Yan Qingmo si Jingyi. Nang marinig ito, walang pakialam na sinabi ni Jingyi,
Yan Ching mo, alam ng lahat kung sino ang kinakasama, pero ako ang nakakilala kay Jake Quadren ng una. Pinili ka ba niya noon? Nagngisi si Yan Ching mo. Kung hindi ka lumitaw, sa tingin mo ba ang dalaga ng pamilya G ay ikaw? Wala akong kakayahan na umasa sa iba. Hindi ko inaasahan na ikaw, ang marangal na Jingyi Jaizo, ay may ganito kapal na balat. Nang makita ang eksena kung saan nag-aaway ang dalawa, nagtaas ng tingin si Yehan sa kanyang matanda. Mukhang hindi magiging madali ang buhay ng matanda sa hinaharap. Nang makita ang tingin ni Yehan, sinaman siya ng tingin ng baliw. Sa ganitong oras, hindi ba alam ng hayop na ito kung paano tulungan siyang lutisin ang kanyang mga problema? Kabanata 948. Nanay, kumalma ka, huwag kang magalit. Ninanasan ni Yehan si Yan Ching mo, at pagkatapos ay sinabi kay Jingyi, Master, gabi na, dapat kang bumalik at magpahinga ng maaga. Ano ba ang problema, pag-uusapan natin mamaya. Nang marinig ito, tumayo si Jingyi at sinabi, Sige, Yan Ching mo, gagawin ko ang pabor sa anak mo at hindi na kita aawayin ngayong gabi, pero kalahati ng baliw na G niya ay akin. Pagkatapos magsalita, lumabas si Jingyi nang hindi lumilingon. Gusto siyang ihatid ng baliw, ngunit sinaman siya ng tingin ni Yan Ching mo. Jake Quadren? Napakatalino mo. Kahit na ang mga madreng nagsasanay sa templo ay naaakit sa iyo, lumapit ka at magpaliwanag ng malinaw. Malamig na umubo si Yan Ching mo, tumayo at umakyat sa hagdan. Nang marinig ito, ang baliw na nakaluhod sa lupa at naninigarilyo ay agad na sumunod sa likod, hindi naglakas loob na mag-antala ng kahit isang sandali, isang tipikal na henpecked master. Oh, ang kawawa naman ng matanda. Ngumiti si Yehan at umiling. Ngayon ay ang turn mo, lumapit ka, may itatanong din kami sa iyo. Tumingin sina Joe Yuner at ang iba pa, na nakaupo nang hindi nagsasalita sa hindi kalayuan, kay Yehan ng may nakasikip na mga mata. Lumapit ka, may itatanong din kami sa iyo. Nang makita na umalis na sina Yan Ching mo at ang baliw, nakaupo sina Joe Yuner at ang iba pa sa hindi kalayuan, nakasikip ang kanilang mga mata kay Yehan, na may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha na hindi masyadong masigasig. Tanungin mo ako, ano ba ang mali sa akin? Naguguluhan si Yehan, ano ba ang nangyayari? Posible bang ngayon ang pagpupulong ng paglilitis ng kanilang ama at anak? Maganda siyang tumingin sa kanya si Joe Yuner, at sinabi, alam ng ilang tao ang tungkol dito, pag-usapan natin, ano ang ginawa ng ilang tao sa paglalakbay na ito sa Olympic League. Sabihin mo sa akin ng tapat. Tinawag itong pagiging matapat at mapagpatawad, at ang paglaban ay mahigpit. Nakangiting tumingin si Yan Zihan kay Yehan, at nagpatuloy, Ate Yuner, Ate Nishang, tama ba ako? Kung mayroong sumasalungat sa pagiging mahigpit, hindi siya makakatulog sa kama natin ngayong gabi. Mahinang umubo si Joe Yuner. Nakaupo si Zhao Yuyo sa gilid at palihim na ngumiti, nang makita ang kahihiyan sa mukha ni Yehan, tumawa pa nga ang dalaga. Nang makita ito, lumapit si Yehan at umupo, at sinabi ko na, pwede ba nating itigil ang paglalaro ng mga diskarte ng aking ina, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin, tanungin mo kung ano ang gusto mong itanong, nangangako akong alam ko ang lahat. Sige, iyan ang sinabi mo. Kumuha si Joe Yuner ng isang magazine sa ilalim ng coffee table, itinapon ito sa coffee table, pagkatapos ay tumingin kay Yehan, at sinabi, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Ang huling piraso ng iyong gawa ay ibinigay mo sa aling babae. Nang makita ito, sa wakas ay nalaman ni Yehan kung bakit naiinggit ang mga babaeng ito. Alam niya mula sa magazine na ibinigay niya ang portrait na iyon sa ibang babae. Ito, Yuner, pakinggan mo ako. Sige, pakinggan nating lahat, mag-usap tayo. Nang marinig iyon, wala nang nagawa si Yehan kundi sabihin ang tungkol sa regalo ng mga portrait na gawa kay Li Xinran. Ngayon ay panahon na ng advanced na teknolohiya ng impormasyon, at hindi niya ito maitago kahit na gusto niya. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Yehan, nagtaas ng kilay si Li Xinran. Sabi, iyon ba ang apo ng matanda ng pamilya Li na binanggit mo dati? Tumango si Yehan. Ikinwento rin niya ang mga bagay tungkol kay Li Xinran sa ilang babae sa kanyang pamilya. Siya pala, narinig kong siya ay isang mahuhusay na babae sa mundo ng negosyo. Kilala siya bilang isang diyosa sa Xiangjiang, at malamang na siya ang magiging kahalili ng matanda ng pamilya Li sa hinaharap. Sabi ni Joe Yuner na nag-aanalisa, sa kanyang puso, ang kanyang galit ay nabawasan na rin ng marami, at hindi na niya papansinin ang mga babaeng makakatulong sa karera ni Yehan. Sige, hindi na natin itutuloy ang usaping ito, pero dahil sa ikaw ang nagbigay sa atin ng 400 bilyon sa Austrian League.
Hoy, marahil makukuha natin ito pabalik sa loob ng ilang araw, hindi bababa sa 100 bilyon. Ngumisi si Yehan. Ang Golden Casino ay isang tatak na may edad na isang siglo sa Olympic League, kahit na ang kabuoang ari-arian nito ay maaaring hindi kasing laki ng pamilya Giagea noong nakaraan. Pero tiyak na hindi ito kaunti, 40 hanggang 60%, 100 bilyon ay tiyak na naroon. Nang marinig ito, nagulat na tumingin si Joe Yuner kay Yehan at sinabi, nagnanakaw ba kayo ng mga bangko sa Austrian League? Ang perang ito ay mas malaki kaysa sa lahat ng aming pinagsamang ari-arian. Hindi, ibinigay ng iba ang pera. Walang pakialam na nagbigay ng dahilan si Yehan at hindi sinabi ang madilim na bahagi. Sige, dahil nagtapat ka ngayon, magiging mapagpatawad ka, at pinapayagan kang pumunta sa kwarto ng dalaga ngayong gabi. Nang marinig ito, agad na namula si Huang Nishiang na may malaking tiyan. 6 o 7 buwan na ang tiyan ni Huang Nishiang, at sa loob ng 2 buwan, maaaring ipanganak na ang bata. Ngumiti si Yehan at sinabi, sige, isang bagay lang ang mas madalas na makipag-usap sa aking hindi pa isinisilang na anak, at saka, nasaan ang guro? Sabi ni Joe Yuner, natutulog na ang lolo, at hindi siya makikialam sa mga gawain ng mga kabataan. Kabanata 949. Habang nagsasalita, biglang tumunog ang cellphone ni Joe Yuner. Pagkatapos niyang sagutin at makinig ng ilang salita, kakaiba siyang tumingin kay Yehan at sinabi, si Mo Shu ang tumatawag sa iyo. Bakit niya ako tinatawagan? Nang aalangan na sinagot ni Yehan ang telepono, at nakangiting sinabi, Ate Tang, bakit mo ako tinatawagan ng ganito kagabi? Yehan? Hayop ka? Ano ang ginawa mo sa matabang ito sa Olympic League, sabihin mo sa akin ng tapat. Nang marinig ang umuugong na tunog mula sa telepono, palihim na naisip ni Yehan na malapit na siyang magdusa, ngunit natatakot siya na matuklasan ang ginawa niyang Master Tang sa Olympic League. Well, Mrs. Tang, nakatulog na kami ni Yuner. Pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay bukas. Iyon lang, Palam. Pagkatapos magsalita, agad na ibinaba ni Yehan ang telepono, pawisan ang kanyang puso, ano ang nangyari ngayon? Bakit nagkahalo ang pangyayari sa pagitan ng lalaki at babae? Posible bang dinala mo si Fatty Tang para gumawa ng isang bagay na nakagalit kay Mo Shu? Nang makita ang ekspresyon ni Yehan, napakaseryoso ni Joe Yuner. Ikinalat ni Yehan ang kanyang mga kamay at sinabi, talagang hindi ako maasahan, kalimutan muna, huwag na tayong mag-usap, kayo na muna ang mag-usap, may gagawin ako kay Yoyo, Yoyo, sumama ka sa akin. Oo, Kuya Ye. Nang makita na tumatakas si Yehan kasama si Zhao Yuyo, umiling si Joe Yuner. Sa sandaling ito, tumawag ulit si Mo Shu, ngunit wala itong kinalaman kay Yehan. Yuyo, dapat na sinabi na sa iyo ni Kuya Zhao, tama ba? Sa balkonahe sa ikalawang palapag ng bilya, nagsindi ng sigarilyo si Yehan, tumingin kay Zhao Yuyo na nasa tabi niya at sinabi. Tumango si Zhao Yuyo. Ilang araw na ang nakalilipas, sinabi sa kanya ni Zhao Hengtian na hayaan siyang pumunta sa Olympic League para pamahalaan ang Tianlong Casino. Sa bagay na ito, si Zhao Yuyo ang pinakamahusay na kandidato. Pagkatapos ng lahat, nasa mga gambling stall siya mula pagkabata. Ang pagkita ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal sa ilang kasino ay kanyang likas na kakayahan. Sa ngayon, gusto ni Yehan na palawakin ang kakayahan ni Zhao Yuyo. Mula nang tumira siya kay Zhao Hengtian mula pagkabata, ang talento ni Zhao Yuyo sa mga kasanayan sa pagsusugal ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos lamang pumunta sa Olympic League, ang kanyang potensyal sa mga kasanayan sa pagsusugal ay walang hangganang matutuklasan. Yuyo, kung ayaw mo, hindi ka sisisihin ni Kuya Ye. Tumingin sa dalaga na 19 na taong gulang sa kanyang harapan, hindi ito kinaya ni Yehan. Hindi, Kuya Ye, gusto ko. Tumingin kay Yehan si Zhao Yuyo at sinabi, Kuya Ye, lahat ng mga kapatid na babae ay may kanya-kanyang kakayahan para tulungan ka, pero palagi akong itinuturing na isang maliit na batang babae ng inyong lahat, hindi na ako isang maliit na batang babae, matutulungan kita, Kuya Ye. Yuyo, salamat. Tinapik ni Yehan ang ulo ng isa. Kuya Ye, naaalala mo ba noong unang nagkita tayo? Siyempre naaalala ko. Ngumiti si Yehan, noong panahong iyon, ikaw ay isang maliit na gambler sa gilid ng kalsada, may sigarilyo sa iyong bibig, parang isang maliit na batang babae. At saka, naaalala ko pa rin kung gaano kakatanda. Ang $1,000 ay hindi ibinigay sa akin. Nang marinig ito, tumawa si Zhao Yuyo, naaalala ang nangyari noon, hinabol siya ni Yehan ng ilang blow para sa $1,000 at sa wakas ay hinabol siya sa kanyang bahay.
Kuya Ye, pwede ba kitang yakapin? Itinaas ni Zhao Yuyo ang kanyang ulo, nakatingin kay Yehan ng may pag-asa. Bobo, syempre. Itinapon ni Yehan ang kanyang sigarilyo, at niyakap si Zhao Yuyo sa kanyang mga bisig. Ang mukha ng huli ay nagpakita ng isang bahid ng kasiyahan, at mahigpit niyang niyakap si Yehan. Gabi na, at ginugol ni Yehan ang gabing ito sa kwarto ni Huang Nishiang. Gusto ka ng batang babaeng iyon na si Yuyo. Sa tahimik na silid, samandaw si Huang Nishiang sa mga bisig ni Yehan at sinabi, kanina ay umakyat siya sa itaas para makita ang eksena kung saan magkayakap sina Yehan at Zhao Yuyo. Nang marinig ito, bumantong hininga si Yehan, at sinabi, paano ko hindi malalaman ito, malapit na siyang pumunta sa Olympic League, at sana magbago ang kanyang isip kapag nakarating siya doon. Ang mga babaeng nagmamay-ari sa iyo, sa tingin mo ba talagang magbabago sila? Inikutan siya ng mata ni Huang Nishiang, at sinabi, alam nating lahat kung ano ang iniisip ng batang babaeng iyon na si Yoyo, pero hindi niya ito sinabi ng malinaw, lumabas ka at hanapin siya. Para sa ibang mga babae, mas mabuti na dalhin mo ang batang babaeng iyon para hindi maubos ang taba at tubig sa ibang tao. Sa katunayan, may isang babae pa rin sa puso ni Huang Nishiang na hindi niya sinabi, ngunit ang babaeng iyon ay magiging isang napakahirap na pagpipilian para kay Yehan. Kahit na alam ito ng lahat sa kanilang mga puso, hindi nila ito maipaliwanag ng malinaw. Nang marinig ito, inikutan ng mata si Yehan at sinabi, kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan, hayaan na lang natin na mangyari ang lahat. Mabilis na lumipas ang isang gabi, at nang tulungan ni Yehan si Huang Nishiang pababa ng hagdan kinabukasan, masayang nag-iisa si Zhou Mingshan sa sala, hawak ang trepeo na dinala ni Yehan mula sa Olympic League. Kahit na alam ni Zhou Mingshan na ang panghuling kampyon ay si Yehan matapos ang Global Sculpture Contest, labis pa rin siyang natuwa nang makita ang trepeo. Hindi niya kailanman makukuha ang tropong ito sa kanyang buhay, ngunit kaya ng kanyang mag-aaral. Mas nakakapagligtas din ang mukha ng master. Guro, hindi ko alam kung nasiyahan ka sa aking sagutang papel. Sinuportahan ni Yehan si Huang Nishiang at umupo sa sofa sa sala, habang sina Yan Qingmo at Yan Zihan ay abala sa paggawa ng almusal sa kusina. Nasiyahan, syempre nasiyahan, ang batang ito ay gumawa ng isang bagay na hindi nagawa ng guro. Hawak ni Zhou Mingshan ang trepeo sa kanyang dalawang kamay, at hindi niya mapigil ang tumawa. Sa sandaling ito, lumabas si Yan Qingmo mula sa kusina at nakangiting sinabi, Mr. Zhou, ang anak ko ang pinakamahusay sa mundo, sino ang gumawa sa kanya na anak ng aking Yan Qingmo? Kabanata, 950. Hoy, ako ang responsable dito. Biglang lumitaw ang baliw mula sa wala, at nakasimangot na sinabi sa tabi ni Yan Qingmo. Umalis ka. Nang marinig ito, nilinggan ni Yan Qingmo ang lalaking ito at sinaman siya ng tingin na may madilim na mukha, at mabilis na naglakad papasok sa kusina. Matanda, mukhang hindi pa sapat ang ginawa kong ideological work kagabi. Nang makita si Yan Qingmo na galit na naglakad papasok sa kusina, ngumisi si Yehan. Hindi ka marunong tumulong sa iba, ikaw na bata. Bigyan mo ako ng magagandang salita sa harap ng iyong ina. Nakasimangot na umupo ang baliw sa harap ni Yehan, ngunit nasiyahan pa rin siya sa pagganap ng kanyang maliit na hayop kagabi. Hindi kita matutulungan sa bagay na iyon, matanda, ikaw na ang bahala. Habang nagsasalita, napansin ni Yehan ang lokasyon ng hagdan, at bumaba si Zhao Yuyo na nakaayos na ng maayos. 19 na taong gulang lamang siya, ngunit nakasuot siya ng napakamatanda, at naglagay pa ng make-up parang isang propesyonal na malakas na babae. Nang makita ito, lumapit si Yehan at sinabi, Yuyo, handa ka na ba? Tumango si Zhao Yuyo, hindi siya nagdala ng marami, ilang damit lang na pamalit, binili ito ni Yehan. Kuya Ye, tere na. Tumango si Yehan, at dinala si Zhao Yuyo palabas ng villa. Kagabi, nagpabook si Yehan ng tiket patungong Olympic League. Nang makita na umalis ang dalaga, bumantong hininga sina Yan Qingmo at ang iba pa, magkakaroon na naman ng isa pang masiglang dalaga sa villa na ito mula ngayon. Kasama ni Zhao Yuyo na pupunta sa Olympic League ay si Zhuo Qing, at mayroon ding isang miyembro ng Purple Dragon General. Kasama sila, hindi mahalaga kung sa personal na buhay, ang kaligtasan ni Zhao Yuyo ay garantisado, at nangingibabaw na si Ajun sa Olympic League ngayon. Ang underground world ng league ay maaari ring protektahan si Zhao Yuyo, hindi pa banggitin ang malaking puno ng pamilya He. Kuya Ye, huwag kang mag-alala, hindi ka bibigwin ni Yoyo. Sa Shanghai City Airport, nang makita na umalis ang dalaga ng hindi lumilingon,
nakaramdam ng kaunting lungkot si Ye Han sandali, at sinabi kay Zhuo Qing, protektahan mo ang kanyang kaligtasan, at hindi dapat mangyari sa kanya ang anumang masama sa Olympic League. Kung may anumang hindi malutas, maghanap ka kay Ajun doon. Young Master Ye, huwag kang mag-alala, tiyak na gagamitin namin ang aming mga buhay para protektahan ang kaligtasan ni Miss Yoyo. Pagkatapos magsalita, mabilis na sumunod sina Zhuo Qing at ang dalawa. Pagbalik mula sa Olympic League, nanatili si Ye Han sa Shanghai City ng 2 araw, at pagkatapos ay lumipad patungong Hilaga. Nasa Shanghai City sina Madman at Jingyi, kaya mapanatag siya. Makialam hanggat hindi nagdurusa si Yan Qingmo sa huli. Sa kasalukuyan, ang lahat ng aspeto ng Taiyuan, Shaanxi Province ay handa na. Kung hindi dahil sa pagkaantala sa paglalakbay sa Olympic League, aatake na sana si Ye Han sa Hebei, ganap ng ginawang isang bakal na balde ni Nolan Mietian ang Hebei, Tianjin, at Yanjing, at kahit na ang mga master ng pamilya Nolan ay sumali, na nagparamdam na mas malakas ang kapangyarihan sa ilalim ng kamay ni Nolan Mietian kaysa dati, marami. Gayunpaman, ang ganitong uri ng undercurrent ay sumulpot, sa sorpresa ng labas ng mundo, hindi sinamantala ni Nolan Mietian ang kawalan ni Ye Han sa Hilaga, ngunit gumawa ng isang malakas na depensa. Kahit na medyo nagtataka si Ye Han tungkol dito, hindi ito tumutugma sa karakter ni Nolan Mietian. Ang huli ay may malalaking ambisyon at gustong mangibabaw sa underground world ng China, at siya rin ay isang kaaway na naglalaban ng buhay o kamatayan, kaya imposibleng maging tahimik, tama ba? Ang lumang bahay ng pamilya Chen sa Taiyuan, narito si Ye Han ngayon. Alam na darating si Ye Han, nakaupo na sina Zhao Hengtian at ang iba pa sa bulwagan ng pagpupulong naghihintay sa kanya. Napansin nilang lahat ang mga kamakailang aksyon ni Nolan Mietian, at hindi pa nila alam kung ano ang pinapansin ng isa. Alam ng lahat na ang Hebei, Tianjin, at Yanjing ay mahigpit na binabantayan sa kasalukuyan, at mahirap para sa Dark Hole na siyasatin ang sitwasyon. Sino ang mga bobo na nakatalaga sa Hebei? Tumingin si Ye Han sa mga taong naruroon at nagtanong. Hindi lang ang 8 tribo sa ilalim ni Nolan Mietian, kundi pati na rin si Nolan Xingyon. Sabi ni Zhao Hengtian. Nolan Xingyon? Master ba ito mula sa pamilya Nolan? Sabi ni Ye Han. Sabi ni Zhao Hengtian, tama. Kahit na hindi kasing husay ng 5 henyo na sina Nolan Yaoguang, siya rin ay isang napakamalakas na master, at, sa ilalim ng kanyang pamumuno, parehong ang Heavenly at ang Longchong ay nakatalaga sa Hebei, mukhang nakita rin nila ang ating intensyon na magsimula mula sa Hebei. Ngumiti si Ye Han at sinabi, kahit na ang mga nangungunang manlalaro ng pamilya Nolan ay lumabas na, kumusta naman ang depensa sa Tianjin? Sabi ni Zhao Hengtian, napakasigla rin. Nakatalaga si Nolan Mobei sa Tianjin, at may 2 tao, sina Yasha at Gan Harpo, mula sa 8 tribo. Nasa bahay ng Nolan sina Nolan Xingyon at Nolan Mobei. Sina Nolan Chenny at Nolan Yaoguang ang 2 pinakamakapangyarihan. Sa pagkakataong ito ay napakasigla ng pagtatanggol ni Nolan Mietian, hindi natin alam kung ano ang ginagawa niya sa Yanjing City sa ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Zhao Hengtian, biglang nakaramdam ng kakaiba si Ye Han. Orihinal niyang naisip na ginagamit lamang ni Nolan Mietian ang kanyang mga tauhan upang maglagay ng mahigpit na depensa sa Hebei, Tianjin, Yanjing at iba pang lugar. Gayunpaman, ngayon ay lumabas na ang mga nangungunang master ng pamilya Nolan, kasama sina Nolan Xingyon at Nolan Mobei na nakatalaga sa Hebei at Tianjin. Si Nolan Mietian sa Yanjing City ay halos makakapagsandigan na lang. Ano ang nangyayari sa kabisera? Tinapik ni Ye Han ang kanyang mga daliri sa mesa. Kailangan niyang malaman kung ano ang mga intensyon ni Nolan Mietian. Sa tulong ni Nolan Xingyon at Nolan Mobei, 2 napakamalakas na master, oras na para maglunsad ng pag-atake sa Shaanxi, ngunit hindi ito ginawa ng kalaban.